Yan ay facts. Hindi po yan aming pine-fake news. Ayan. Hindi katulad ng ginagawa ng gobyerno. Nagagalit sila, bumabagsak daw ang rating ni Pangulong Marcos dahil sa fake news. Fake news na nanggagaling sa kanila. Ayun. O, yung mga tao nagpapalaganap ng fake news, ewan ko sino yung mga kamoting kahoy na yon. Hindi naman pala sila ang authorized representative ng mga biktima. Umiepal lang pala sila ron. Nagpapakilala. Oo, nagpapakit lang pala parang si Chel Jokno. Si Attorney Freddy Villamor, kaibigan ko ito walang masamang tinapay sa amin dito. Kaya lang, katungkulan ko, bilang abogado, bilang mamamayan, na warningan ng publiko, ang sinasabi niya, at may video kami, siya daw ay parte ng programa ni Senator Raffy Tulfo. Opo. Yung wanted sa radyo. Sila daw ay sumbungan ng investment scams. Kaya hindi daw siya pwedeng mag-investment scam dahil siya daw ay kasama sa programa ni Senator Raffy Tulfo. Ayun. Siyempre, alam mo naman, napaka-popular nitong si Senator Raffy Tulfo nung pagka nine-name drop niya si Raffy Tulfo na naengganyo yung mga tao. Ayun. Pero ako, alam nyo, 25 taong ko nang kaibigan si Raffy Tulfo. Okay. Si Senator. Opo. Hindi gagawa ng ganyan yan. Kilala ko yan, parang kapatid ko na yan. Opo. Hindi po gagawa si Senator Raffy Tulfo. Kaya lang, nagamit ng husto, gastado yung pangalan niya. Kasi may video pa ulit-ulit, pineplay yung video. Oh. Yan ang nangyari. So, eto, nagkaroon ng problema. Itong SEC, in-entrap yung mga nangongolekta. Pero ito yung mga mabababa ang rango. Kumbaga sa yung mga army at yung mga private, yung mga sargento. Hindi ito yung mga general. Inaresto. And then, kinansila yung registration ng ProCap International. Okay. So, wala na silang lisensya. Alam mo, ginawa. Practically the same people, practically the same name, pati yung address, corporate address sa BGC, pareho rin. Nirehistro ulit, iniba lang ng konti yung pangalan. From ProCap International, ginawang ProCap 127 International. Pinayagan naman ng SEC. Is pinipila ng regulatory powers ng SEC. Ngayon, ito yung mga biktima. Humihingi ng tulong. Ini-endorse ko naman kay President Jigs. Kanya lang, siyempre si President Jigs ay abala rin dun sa ating National Convention sa 27. Opo. Pero bilang in my own capacity, hindi pa sa Citizens Crime Watch, ay tinutulungan ko na yung mga biktima. Kasi kukunin naman natin. I'm sure naman na yan ay maaprubahan ni Presidente Jigs na tulungan itong grupong ito. Kasi yan naman talaga ang papel sa Pilipinas at sa mundo ng Citizens Crime Watch. Yung mga naloloko, naaapi ay tinutulungan natin. So yun po ang storya niyang ProCap. So, at ang yan po, ito pa, ang gaano katindi ang nangyari. Ang naging abogado niyang ProCap ay very credible, kilala natin, si Secretary Vitaliano Aguirre, Secretary of Justice. Ang ginawa niya para maayos ang problema, sabi niya, na-cancel na yung inyong rehistro. Mag-register ulit kayo, kumuha kayo ng secondary license. Okay, ipaliwanag po natin yan, ano ba yung secondary license? Opo. Kapag ang isang kumpanya ay nagrehistro sa Securities and Exchange Commission, legit yan, kumpanya yan. Pero, hindi porkit siya ay nagrehistro, lahat na pwedeng gawin ng kumpanyang yon. Pag nagrehistro ka, ibig sabihin lamang ikaw ay magkakaroon ng separate juridical personality apart from the incorporators. Parang parang artificial person. Parang isa kang tao, pwede kang magkaroon ng checking account, pwede kang magkaroon ng bank account, pwede kang bumili ng mga sasakyan, pwede kang umupa in the name of the corporation. Not in the name of the directors. Parang tao ka, pero artificial. Siyempre, hindi naman tao yun eh. Ngunit kung merong mga fields of enterprise o mga activities na may separate regulation, ay hindi porkit registered ka ay pwede ka nang gawin yun. Let's say, ito, example itong ProCap. Pagka ikaw ay kumukuha ng investment, ikaw ay nagsesell ng securities kasi apat na klase ang securities sa under the revised securities code. Meron yung investment, yung parang stockholder ka, may equity ka sa kumpanya. Part owner ka. Number 2, yung debt investment o debt security. May utang ka secured by
yung mga properties ng corporation. Then may derivatives. Huwag na natin paniwanag yung derivatives. Medyo komplikado eh. Then meron hybrid, yung parang kombinasyon. Opo. Okay. Yan ang mga apat na main kinds of securities. Dapat kung ikaw ay magbebenta niyan at ikaw ay kumpanya, hindi supisyente na ikaw ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Dapat may secondary license ka. Yung registration sa Securities and Exchange Commission ay for juridical existence lamang. Opo. Ikaw ay nag-exist. Meron kang certificate of registration, rehistrado ka. Ngunit, yung ibang activity, halimbawa, nag-rehistro tayo, halimbawa, Verdi and Juvie Incorporated. Opo. Hindi tayo pwede magbukas ng bangko kasi may General Banking Act. Bago ka magbukas ng bangko, kailangan mo ng lisensya mula sa Bangko Sentral para magtayo ng bangko. At may requirements yan, may capital requirements. Ano ba yan? Savings bank, savings and loan, universal bank ba yan, di ba? Okay. Rural bank. Dapat may mga requirements yan. Ganon din po kung ikaw ay magsisell ng securities. Dapat may license ka to sell securities from the SEC. Bakit SEC? Kasi maganda na nga yung setup sana ng SEC natin eh. It is one of the few na regulatory agencies in the world na kumpanya. Na not only is it yung parang talaan ng mga korporasyon, Opo. siya rin ang regulate ng sale ng securities, yung stocks, di ba? Stock exchange, di ba? Opo. Securities and Exchange Commission. Sa mga ibang mga bansa, hiwala yung talaan, hiwala yung regulatory agency ng mga securities at saka ng yung mga ibang mga activities. Ito, pinagsama na nga para nababantayan nila. Hindi pa rin nabantayan. Can you imagine, nakalusot? Kinansila mo, Procap International. Nagrehistro, ha? Dinagdagan mo lang. Dinagdagan na ng Procap Quantum 7 International. Ayun. Same people, same address. Hindi mo nahalata yun. Ang hina mo naman. Dapat ang function ng SEC, ikaw ang nagbabantay para hindi na-scam yung mga tao. Ayun. Oo, magdedemanda itong mga ito. Ngunit, pag nagdemanda na, ang ibig sabihin yan, naloko ka na. Double A damage. crime has been committed. Ang Yeah. dapat na papel ng Securities and Exchange Commission, bago pa ma-scam yung mga publiko, mapigil na nila. Yes. Kasi alam mo, sabi ko nga doon sa ating press con, doon kay Wilson Lee Opo. Flores, hinahanap ko nga ron eh. Sabi ko, Opo. kailangan ko ng taong bahay kasi Tama. hindi lang ito stolen money. Opo. It is shattered lives. Kasi ang mga nabiktima rito, pinag-ipunan nila yan para sa kanilang pagtanda, retirement, para sa kanilang mga anak, pag-aaral ng anak nila. Natangay. Ay, sus. Na-double murder sila, parang gano'n. Buti na lang, well, nakikipag-coordinate po kami sa SEC at nasa France lang yata yung hepe ng SEC, si Ginoong Aquino. Opo. Pero, willing naman daw makipag-usap Ayun. pagkadating sa France. At may mga senador na tayong kinakausap na willing tumulong. Sabi ko, wag na po nating masyadong i-focus doon sa sinong may kasalanan, Opo. sinong may criminal liability. Solution na lang. Kasi yan a matter for the court. So doon na lagi nating sinasabi doon sa mga kliyente ko. Opo. Sa Quadcom, sa Tricom, hindi nyo papel yan, hindi kayo korte, hindi kayo NBI. Ngunit, sabi ko, sa apila ko sa mga senador natin, magpatawag kayo ng hearing para malaman kung anong dapat gawin Ayun. doon sa Corporation Code, sa Revised Securities Act, Opo. sa Anti-Money Laundering. Kasi ang SEC member din ng Anti-Money Laundering Council yan eh. Anti-dummy law, kung ano-ano anti-fraud, Opo. kung anong dapat palakasin ang regulatory powers ng SEC. Ayan. Baguhin natin yung batas, yung charter ng SEC para maging matibay, para matigil na itong mga scam na to. Alam nyo, paulit-ulit na lang Tama. yung scam na yan. Alam nyo, bago sasabihin ng iba, paano, ba't naniwala kayo, etc., etc. Mali po yung attitude na yun. That is victim blaming. Ayan. Hindi po natin dapat sisihin ang victim. Victim nga yan eh. Opo. Ang sisihin natin, yung mga nang biktima. Bakit nyo sisihin yung biktima? Ayun. Di ba? Kasi sila ang gumawa ng illegal eh. Hindi naman yung mga biktima. Naloko yun eh. Tama. Oo. May attitude kasi mga Pilipino, bakit nagpaloko kayo? Manloloko. Ang krimen dito ay yung manloloko, hindi yung nagpaloko. Ayun. Sabihin na natin, nasilaw.
Tama. Minsan kasi natural naman sa tao na maghangad nang lumaki yung kanyang kita, lalo na kung may pinag-iipunan siya, yung anak niya, magpapaaral ng anak, magre-retire, bibili ng bahay, di ba? Halimbawa, nangungupahan lang, bibili ng sasakyan, wala namang masama po roon. Opo. Yun lang ay dapat higpitan. Kasi tama paulit-ulit na lang ang dami ng ganyan, di ba? Yung si Rose Balajay, Yun. Balajiji, ano ba? Yung nagsasabi sa'yo, yung Mateo Management Group, ako, active ako dyan. May mga kliyente ako naloko niyang Mateo Management Group. Nakakulong na yan ng mga yan ngayon. Yan ba yung tinatawag na pyramiding? Pyramiding Ayun. or Ponzi scheme. Ayun. Hindi ko sinasabing itong ProCap ay ganon. Pero yun ang inireklamo. Ayun. Oo. Although, yung mga tinuturo nilang mga tao, si Atty. Villamor, si Atty. Legaspi, ay innocent until proven otherwise. Pero may mga video kasi sila, ine-explain nila at ginamit pa yung pangalan ni Senator Tulfo. Yun ang mali, yung magagamit ng pangalan. Para makaengganyo. Yes. Yan ay facts. Hindi po yan aming pine-fake news. Ayan. Hindi katulad ng ginagawa ng gobyerno. Nagagalit sila, bumabagsak daw ang rating ni Pangulong Marcos dahil sa fake news. Fake news na nanggagaling sa kanila. Katulad niyang sinasabi, yun daw sinabi ni Kaufman na hihigpitan yung sa pag-ID ng mga so-called victims ay nireject ng court. Wala naman palang ganun. Hindi naman pala hiniling sa court. Nag-submit lang sila ng observation na dapat ay para malaman yung kung totoong tao yun o hindi, peke yung ID, kung sinong Herodes yung humaharap doon, yung standards ng Social Security system natin, yun ang gamitin. Tama. Yung unified ID. Para ma-verify. Bakit ayaw nila? Observation po yun, hindi po hiniling sa korte yun. Ayun. Yung mga tao nagpapalaganap ng fake news, ewan ko sino yung mga kamoting kahoy na yon. Hindi naman pala sila ang authorized representative ng mga biktima. Umiepal lang pala sila ron. Nagpapakilala. Oo, nagpapakit lang pala, parang si Chel Jokno. Pumunta sa Supreme Court on behalf of some fishermen before. Sabi ng mga fishermen, who you? Sino ka? Hindi po ang abogado namin, hindi mo napahiya siya. Opo. Di ba? May fake news pa. Si kasama nating Harry Roque ay na-deny daw yung asylum kaya na sa Germany. Hindi po pala totoo yun. Alam nyo, sa Netherlands, common sense may pinabulaanan na ni paring Harry. Opo. Sa inis nga daw ni Harry, umangat yung piluka Speaking of piluka, pag-usapan natin si Lito Banalo mamaya. Grabe talaga si Mga nakapiluka yung mga yan Totoo naman ano ba naman masama ro? Nakapiluka Patanim na lang natin. Anyway, yung Netherlands, sinabi nga ni Harry Roque, pending pa yung kanyang asylum. Yung Netherlands, maluwag po yan sa asylum. Bakit ko nasabi yan? Si Joe Masison, mamamatay tao, aminado siya. Siya yung head ng New People's Army. Bumapatay sila ng mga sundalo, mga pulis. Naka-asylum sa Netherlands, hindi natin makuha-kuha. Di ba nag-exert tayo ng pressure na ibalik si Joe Masison dito? Napakaraming krimen na akusado si Joe Marito. Hindi maibalik kasi nga, yung Netherlands siya ay binigyan ng asylum. Lalo na ito. Ano naman ng mga krimen ito kung kumpara kay Joe Masison at obvious naman, pakanalaman ng gobyerno. Yung mga kaso laban kay Harry Roque. OMG. I-deny pa yan ng Netherlands. Yung sinasabi nilang kaya na si Germany, alam nyo, yan yung European Union Pwede kang patalon-talon dyan. Kami nga pagka namamasyal kami dyan, lalanding kami sa Madrid, pupunta kami sa Frankfurt, kasi may airport sa Frankfurt Then from Frankfurt, lilipad ka sa Munich. Then from Munich, bus lang o tren. Nasa Prague ka na. So, ilang bansa na? So, Madrid, Spain, Frankfurt at Munich, Germany. Pwede kang pumunta sa Prague, Czech Republic na yon. So, 3 bansa ka na. From Czech Republic, 3 oras lang, nasa, Vienna, Austria, o 4 na bansa. Hindi na tinitingnan. Walang border control kasi considered as one country yun. Pag may visa ka sa isa, may visa ka sa lahat. Automatic. So pag talon-talon ka ron, pamasyal-masyal, siguro na board si paring Harry sa Austria.
Baka hindi niya kasama yung assistant niya, yung Mr. Supranational. Medyo wala siyang makausap. Tabarkan yata sila. Apo. Oo. Siguro, ganun. So, fake news po yun. Sila nang bibigay ng fake news. Speaking of fake news, ito hindi fake news to, ha? Na magbabalik ang... yes, yo. Tomas,